Sa araw na iyon, ang mga Egyptyo ay magiging mga mahinang tao. Manginig sila sa takot sa itinaas na kamay na itinataas ng Yahweh ng mga hukbo laban sa kanila. At ang lupain ng Yuda ay magdudulot ng matinding takot sa mga Egyptyo. Ang bawat isang mababanggit ang Juda ay matatakot dahil sa ipinlano ng Yahweh ng mga hukbo laban sa kanila. Sa araw na iyon, 5 lungsod sa Egypto ay magsasalita ng wikang Kananeo at manunumpa ng katapatan saya. Yahweh ng mga hukbo, ang isa sa mga ito ay tatawaging lungsod ng araw. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang dambana para sa Yahweh sa gitna ng Egypto, at isang haligi na alay sa lahaya sa hangganan nito. Ito ay magiging isang tanda at saksi para sa Yahweh ng mga hukbo sa lupain ng Egypto. Kapag sila ay dumadaing sa Yahweh dahil sa kanilang mga mang-aapi, siya ay magsusugo sa kanila ng isang tagapagligtas at tagapagtanggol, at ililigtas niya sila. Kaya ipakikilala ng Yahweh ang kanyang sarili sa mga Egyptyo, at sa araw na yon ay kikilalanin nila ang Yahweh. Sasamba sila sa pamamagitan ng mga handog na susunugin at mga handog na pagkain. Gagawa sila ng mga panata sa alahaya at tutuparin ang mga ito. Hahampasin ng Yahweh ang Egypto ng isang salot. Hahampasin niya sila at pagagalingin. Magbabalik loob sila sa alahaya, at diringgin niya ang kanilang mga daing at pagagalingin sila. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang maluwang na daan mula Egypto hanggang Assyria. Ang mga Assyrio ay pupunta sa Egypto, at ang mga Egyptyo naman ay pupunta sa Assyria. Ang mga Egyptyo at mga Assyrio ay magsasama-sama sa pagsamba. Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging pangatlo kasama ng Egypto at Assyria. Isang pagpapala sa lupa. Pagpapalain sila ng Yahweh ng mga hukbo, na sasabihin, pagpalain ng Egypto na aking bayan, ang Assyria na gawa ng aking kamay, at ang Israel na aking mana.